Maraming salamat kay Kamintong, kay Brother Daniel Long, and then kay kasamang RJ and Kaadok Paglinawan na nasa Zoom na rin ngayon. Napapanahon at tumpak po ito sa pangangailangan ng ating bayan. Especially ngayon po ay ginugunita ng iilan na lang nakakaalala sapagkat sa bagong henerasyon posible ng mga Pilipino, hindi na nila naalala yung naging pagsasakripisyo na ginawa ng ating mga kababayan panlalabanan po ang digmaang idinulot ng imperialistang Hapon sa ikalawang digmaang Pandaigdig, kung saan estimated po sa Pacific War Theater sa Pilipinas alone, umabot po ng mahigit 1,000,000 na mga Pilipino ang pinatay, namatay sa digmaang walang katuturan dahil sa pananakop na at pakikipagdigma ng bansang Hapon upang sakupin po ang maraming bansa sa Asia Pasipiko, including ang Pilipinas, na mayroon tayong estimated 1,000,000 casualties sa huling bahagi ng digmaan po sa World War II. Kahit na pumasok ng pwersa ng Estados Unidos, ang mga namatay pa rin po at pinatay ng Hapon ng sadya dito sa Manila ay umabot ng 120,000 na mga kababayan natin. One of the most devastated, heavily bombed, almost totally destroyed ang lungsod ng Maynila, both coming from Japan and US bombardment. Ngayon, ang konteksto ng aming reaksyon bilang nanggaling po sa grassroots organizations, kagaya po ng mga urban poor, mga community youth, at ng mga iba pang mga naging bahagi ng aming naaabot sa Bangon Sambayanan People's Advocacy Movement, ay naninindigan kami na hindi dapat papayagan ng United Nations at ng mga organisasyon ng mga bansa sa buong daigdig ang muling paggigiit ng bansang Hapon na ito ay mag-remilitarize ng kanilang kapabilidad upang mag-develop at mag-possess ng nuclear weapons or nuclear bombs. Binanggit sa paper ni Kamintong, Brother Daniel and Kaado and Ka-RJ, mga kababayan, na mayroon pong kapabilidad ang Japan to develop in so such short a time na magbuo ng mahigit 5,000 na mga nuclear bomb capable na mga armaments dahil ito nag-stockpile ng mahigit 44,000 kilograms ng plutonium, military grade. So, ngayon, nakikita po natin yung dalawang bansa, nag-militarize na rin po ang kanilang kapabilidad. Yung Germany, nakialam na rin po sa deployment sa Ukraine, sa border area, papuntang Russia. Alam natin po, ang Germany ang nagwasak ng Europe. Maraming bansa sa war theater sa Europe, dinurog at winasak ng bansang Germany. At sa Japan naman, ito po ang pangunahing pumatay ng milyong-milyong mga kababayan natin. In China alone, nang nilusob nila at inagaw ang Manchuria, at pinatay ang kawawang mga sibilyan na mga kababayan natin sa bansang China, mahigit kumulang po ay hindi bababa sa 20 million ang casualty ng bansang China sa pananalasa ng armadong puwersa ng Japanese Imperial Army in World War II. Sa Pilipinas, ulitin natin, mahigit 1,000,000 ang patay dito at sa Metro Manila, 120,000. Ngayon, ang isang bansa po, hindi lamang yun pala, mabutit binanggit ni Kamintong sa kanyang paper na mahigit 5,000 ang documented. Documented ito na mga naging comfort women. Yes. Ginahasa, ginamit na war sex slaves at mga minor de edad dito karamihan. Edad 14, 15, 16 na mga kababaihan na they were forced to become sex slaves in the war campaign of Japan sa pagmasaker ng Pilipinas. So, ito po napakadelikado dahil hindi masyadong napapansin on the world stage and media discussion na nag-aarmas papuntang nuclear capability ang Japan. Hindi lamang for self-defense, but kundi pati sa war campaign level na kaya niya maglunsad muli ng kapabilidad na magdigma. At huwag nating kalimutan, ang ating pagtutol ay nakabatay sa tatlong bagay, tatlong batayan. Una, yung kasaysayan ng digma ng Japan, yung pananakop at pananalakay, yung war history. Pangalawa,
Ang Japan is a proxy country of the US para palawakin po ang US imperialist and hegemonic interest sa rehiyon ng Asia Pacific. At ang Japan ay tuta ng Amerika ngayon upang papayagan ang ganitong mga pangingialam, militarist intervention ng Amerika sa rehiyon ng Asia Pacifico. And Japan is a willing and cooperative country na tumutulak ng militarist campaign ng Amerika upang pakialaman at kontrolin ang rehiyon natin. Ganon din ang bansang Pilipinas. Sa ilalim po ni Marcos Jr., lumala ito at lalo pang lumawak ang pagiging pakialamero ng Amerika kasabwat ang Japan upang magkaroon ng military positioning sa ating rehiyon. Third and last point ko, ang Japan po, bagamat isa siyang economic power na nagbibigay ng alliances sa Pilipinas, kapareho ng Amerika, pero ang kanilang interest po ay upang manatili ang kanilang dominance, yung pananakop nila sa paglago ng mga ekonomiya ng mga bansang umaangat sa rehiyon ng Asia Pasipiko. So therefore, hindi nila interest na palaguin at iangat ang ating bansa. Ang interest nila, kapareho ng Amerika, ay gamitin tayo na maging bahagi ng paglulunsad ng tinatawag na military interventionist foreign policy. And the armaments right now being developed by Japan is papunta po sa direksyon ng pagsulong ng agenda ng digmaan, hindi ng kapayapaan. Kaya tayo tumututol at ibinubulgar po ito. Maraming salamat and back to Brother Daniel. Maraming salamat ka Eric for your wonderful summary of the yung position paper ni Kamentong. Malaki pong tulong to sa ating mga kababayan para liwat linawin yung talagang yung dangers ng Japan militarization. At it's also important reminder na ito ang nangyari sa ating kasaysayan nung the last time Japan was pursued militarization. Next, of course, we will welcome si Ka RJ Haveliana to give us his reaction sa position paper ni Kamentong Laurel. Magandang umaga po sa inyong lahat, Kado, Kamentong, at sa kasama nating si Ka Eric at Daniel. No? Thank you. Sa lahat ng mga sumusubaybay, alam niyo po, napakaganda nung dokumento na isinulat ni Kamentong sapagkat ito ay muling nagbibigay hindi lang kritiko, kundi pag-asa sa sangkatauhan para isulong yung tinatawag nating pagsasama-sama ng mga mamamayan ng mundo na kontra sa anumang uri ng digmaan. Alam niyo po, ang hindi bago sa Republika ng Pilipinas ang militaristang kilos ng bansang Hapon. Kung maalala ko, ayon sa ating kasaysayan, ka Eric at Kamentong, noong taong mga 1930s, no? Lalong-lalo na nung umigting yung 1937, noong mga panahon na yan, lumalakas ang pasismo, no? Yes. Yung pasismo na yan ay nagsimula yan sa Europa at dahil itong Japan ay nangangailangan niyang mag-expand, no? Yun na nga, ang unang biktima niya ay ang bansang China. At wag niyo pong kalilimutan na hindi yung bababa sa 10 milyong mga Chino. Maaring umakyat pa sa 30 milyon na mga Chino ang pinatay, no? Pinatay ng militaristang expansionistang Hapon nung panahon na yan. Kaya yung pinag-uusapan sa ngayong panahon na ito, dapat tignan po natin ang kasaysayan at matuto tayo sa kasaysayan. At nung mga panahon na yan, yan ay panahon din ng tinatawag nating Cold War. Ano? Yung Cold War, yung sinasabi nating lumalakas ang kaisipang sosyalista, no? O kaisipang komunismo, hindi lang sa Southeast Asia, kundi sa buong mundo. Pero dahil po dyan sa grupo na yan, huwag niyo kalilimutan na hindi dahil sa mga socialist and communist na ito, malaking bahagi ang kanilang partisipasyon at marami sa kanila ang namatay laban sa pasismo. Ito yung grupo nila Hitler, grupo ng Italy, at ito yung grupo ng mga Japanese. Ano?
Dito lang ho sa Republika ng Pilipinas, ang pinatay ng mga Hapon nung Second World War ay hindi ho bababa, no? Hindi ho bababa sa 200 o 300 libong mga Pilipino ang direktang namatay. Marami diyan ang hindi pa na-account for, no? Tapos bakit mahalaga nating tingnan ang kasaysayan ng mga Pilipino laban sa pasismo? Dahil sa sitwasyon ngayon, itong postura ng bansang Japan, alam nila na humihina ang kapit ng Estados Unidos sa Asia Pasipiko. Alam nila yan. At alam din ng Japan na sila yung number 1 dito sa East Asia in terms ng economy, no? At bago pa nagkaroon ng tinatawag na pagpapalakas ng puwersang militar ang China, ang budget po ng Japan nung panahon ng Cold War ay 30 billion US dollars na. Ganun ho kalaki. Nung mga panahon na yan, mga 1986, 30 billion. Just imagine that, ganun kalaki, no? Ganun kalaki. So ibig sabihin yung militarisasyon ay hindi lang ho ngayon naganap itong 2026, no? Dahil ngayon binabanggit na yung budget annually kinakailangan 2% ng kanilang gross domestic product ay yun yung laki, no? Alam niyo po ba ang katumbas ng 2% na yan? Pag translate natin sa piso, kung ang budget ngayon ng Pilipinas ay 6.7 trillion, tama ba yun? Mga ganong figure, 50% po nun ang budget ng militar ng Japan ngayon. Sa piso po, ganun po kalaki. So ilang armas ang kaya niyang bilhin? At yung kanyang matagal na pangarap na expansionist policy na sinasabi, noon pa ho yan, hindi ito bago. Hindi ito bago. Kaya nga maraming mga Pilipino, nagtayo pa nga nung 1937 ng Friends of Chinese. Yung mga Pilipino nagtayo sila ng Friends of Chinese. Bakit? Kasi ang tindi ng massacre na ginawa dyan sa Nanking, sa Manchuria, ang dami ho talagang namatay. At lumalakas nga yung pasismo, itong galaw ng mga pasistang elemento sa mundo, no? So, ano pa yung pangunahing pinag-uusapan dito? Control sa ekonomiya. Dahil lumakas po ang ekonomiya ng China, nakita ng Japan, siya ang number 1 threat dito sa East Asia in terms ng ekonomiya. Pero hindi naman ito ang hangarin ng China eh. Hindi yan ang hangarin ng China at wala namang sinakop na bansa. Hindi nga sinakop ang Pilipinas niyan eh. At katunayan, nung sumiklab yung Second World War, alam niyo ba na maraming gerilyang Chinese-Pilipino na tumulong, namatay para sa inang bayan, para sa Republika ng Pilipinas. Ipagtanggol tayong mga Pilipino. Yan po yung sinasabing Wachi Squadron. Ano po? Marami pong mga namatay na mga Chinese-Filipinos na nandito, no? Dahil sila'y tinutugis na rin ng Japanese fascist forces dito sa atin. Ngayon, punta tayo sa present reality. Hindi po ito pangangalampag dahil galit tayo sa mga mamamayan ng Hapon. O, hindi tayo galit sa mga tao, hindi tayo galit sa Japanese people. Galit tayo doon sa maliit na clique na kung saan ay meron silang yung rightist tendency, no? At sa kanila kasi ang tingin nila dati nga parang Diyos yung mga imperyo doon sa Japan eh, di ba? At ngayon meron silang ambisyon na yung kanilang plutonium at uranium na hawak nila, sinabi nga ni Kamentong doon sa kanyang pag-uulat kanina, 5,000 plus, no? Alam niyo ba kung gaano kadami yung 5,000 plus na plutonium at uranium na content na yan? Sapat na ho yan para gunawin ng buong mundo. Hindi lang ho Southeast Asia, buong mundo. Hindi pa siyempre kasama dyan yung stockpile ng Amerika, stockpile ng Russia, stockpile ng China, stockpile dito sa European Union. Just imagine, kaya nilang gumastos para sa pagpapalakas ng kanilang sandatahang lakas, hindi para ipreserba lang yung bansang Japan. Hindi. Ito po'y
gera ng ekonomiya. Dahil natatalo na ng China, dahan-dahan ang ekonomiya ng Japan. Matagal na sila naungusan. No? Pero hindi naman yun ang hangarin ng ibang mga bansa No? Hindi yun ang kanilang hangarin At huwag niyo pong kalimutan, sino ba ang unang pinalibutan? May lagpas sa 200 base militar ng Amerikano ang inilagay niya sa Southeast Asia. Sa Japan lang po, nasa 120 na bases, US bases, no? 120 plus bases meron sa Japan. So sino bang gustong manakop? Sino bang nagbabakod? Siyempre, ang China habang lumalabong yung kanyang ekonomiya at meron siyang sosyalistang pananaw, no? Sa mundo, iba ito sa pananaw o ideolohiya nitong mga imperialista. Tayo naman bilang mga Pilipino, bakit pa tayo nakikisawsaw pa dito? Hindi nga natin mapababa yung presyo ng bigas Hindi nga natin mapababa yung mga ibang presyo, yung pangangailangan natin, nakikisawsaw pa tayo. At ang real threat na ito ay hindi po ito gawa-gawa. Tignan niyo po ang history books natin. Maraming nanay, tatay, lolo, lola. Kahit ang nanay ko po, ang mga magulang ko ay saksi, no? Dito sa militarisasyon nung panahon nung Second World War. Ngayon po, baka hindi na natin maranasan yan. Kasi baka ngayon, Ka-Eric, Kamentong, Ka-Ado, at Daniel, sa isang iglat, mga kasama, sa isang putok, hindi na ho ito pikbong. Dati, Second World War, pikbong lang Di ba? Isang putok, isang Hindi na ho ganun ang labanan ngayon. Hindi na ho ganun ang labanan ngayon. Yung meron na nga siyang nuclear shield na tinatawag. Ang Japan, meron siyang nuclear shield. Pero yung kanyang armas ngayon, daang kilometro ang kayang, hindi lang dun sa palibot niya. Aabot na ito sa ibang teritoryo. So, yan yung ating nakakatakot na kalagayan ng buong sangkatauhan, hindi lang ng Republika ng Pilipinas. No? Siguro tuloy ko mamaya yung mga iba pang mga punto. No? Salamat po. Salamat. So, Kamentong, what is kanina na-mention po yung shrine, yung meron silang... Yasukuni Shrine. Yeah, what is that? Ano yung That is the memorial to the Japanese imperial? imperial officers. So, meron po silang shrine dedicated to the Imperial Army officers. That's right. And the second point is that Japan has not apologized for the Second World War. Formally apologize sa atrocities, Yeah. tsaka yung comfort women. Yung comfort women, they recognize. Pero yung overall atrocities sa campaign, na si Kamentong, wala po. Hindi po kinilala ng Japan ang kanyang naging papel sa paglulunsad ng karahasan at mga mapangwasak na digma in World War II. Bagamat tinanggap nila ang konstitusyon na sinulat ng Amerika para sa kanila, yung sinasabi ni Kamentong na peace, pacifist ang tono or peace constitution ang tawag, pero yung pag-recognize at ang pagbayad mismo ng Japan sa mga nawasak, kasiraan, lalo na sa kampanya nila sa Southeast Asia, na pagwasak ng maraming bansa, pagpatay ng maraming sibilyan, wala pong ganong atonement. And, At yung mga experiments na ginagawa yes, nila, pati yung mga experiments humans. sa mga tao na ginamit nila sa war atrocities. Unit yun? 7 something? Unit something. 731, I believe. Na mistake. Parang special unit ito ng mga Japanese scientists na nag-imbento ng mga panggamit sa pagkikipagdigma gamit ang laboratorio at ang mga tao ginamit na parang mga specimens doon. Yeah. Aming patayan. Lalo na sa China, sa Saipan, sa Burma, yung dating Burma. Well, Okay, kami may dadagdag lang tayo. no? yes. Mga kababayan. Bago dyan kay Kaado, baka mag-rejoinder siya. Ang China po nagpahayag ng kanilang pagkabahala, I think 2 weeks ago, itong statement ng US Defense Department na inirelease sa Pentagon, wherein they are intending to expand yung military facilities in the Philippines
particular po, the largest ammunition and bomb depot or hub. Ang target po nila ay sa Zambales o kaya sa Bataan, dalawa. And then yung fuel supply line nila sa Davao. Yung bomba at mga bala sa North, sa Luzon. So ito po ay openly diniscuss sa isang forum ng Pentagon at na-pick up ito po ng China. Sabi ng China, ang ganyang mga akto ay nagpapakita ng interes ng Amerika na i-deploy ang kanyang mga kagamitan at teknolohiyang pandigma at wala naman silang ibang gustong ipitin na bansa sa rehiyon ko di China tsaka yung North Korea. Pero more of China. Kaya kailangan natin itong tutulan sapagkat hindi lamang ito yung binabanggit ni Kamentong. Ang Supreme Court ay dapat magkaroon ng review hinggil sa presensya ng EDCA dahil ang EDCA ay forward military deployment or basing ito in the guise of exercise lang. Hindi na umaalis ang kanilang kagamitan sa mga kampo militar sapagkat taon-taon twice ang kanilang tinatawag na mga military exercises. Cover na lang yon. Military basing talaga ito. Pangalawa, de facto. Ang VFA or Visiting Forces Agreement, malinaw po na ito ay open access to all military personnel in any territory of the Philippines. Kunwari lang ito na sila ay limited days lang, pero hindi. Alam po natin na gagamitin nila ito as corridors of deployment. Sakaling magkaroon ng intensification ng tunggaliang armado sa pagitan ng Amerika at ng kanyang mga kaalyado laban sa bansang China. Walang limit yung rotation. Walang limit. Oo, walang limit ito. Kaya dapat balikan ito. At itong panghuli, na napakadelikado po sapagkat openly, itinutulak mga kababayan ni Ambassador Babes Romualdez na malaki daw ang income na makukuha ng Philippine government dito sa pagbubuo ng the biggest hub for ammunition and bomb making at na mga fuel supply line na itatayo ng Amerika ng kanilang military forces sa Pilipinas. This is an actual invitation ng atrocious and hostile posture na pinabayaan po ng gobyerno ni Marcos na napakadelikado. The US is so threatened with the rise of China as a new economic power center in the world. In fact, kung akong magtingin ngayon, mas malaki ang ekonomiya ng China o magkapantay sa Estados Unidos. Sapagkat ang China po hindi nagninegosyo sa digmaan. Ang China ay nakikipag-partner para bumuo ng mga ekonomiya para lumakas. Lumakas ang mga bansa, hindi para dalihin sa digmaan. Hindi destructive ang economic model ng China. Partnering and developing small and medium economic trade partners towards development. Developmental ang kanyang model. Hindi invasion, hindi neo-colonization. Ang Amerika, kailangan niyang manatili doon sa kanyang dating antas na siya ang pangunahing imperialistang bansa sa buong mundo. At ang imperialistang bansa na konsepto at istruktura ng ekonomiya at ng foreign policy nakabatay sa digmaan at nakabatay sa militaristang pangingialam. Kaya lahat po ng kasaysayan ng digmaan sa mundo, 90% siguro niyan involved ang Estados Unidos anywhere in the parts of the world. Ganyan pa rin po ang modelo, ang pananaw, kaisipan at direksyon ng Estados Unidos. Yung militaristang pangingialam, yung pananabutahe sa ekonomiya at pagkontrol sa mga gobyerno at didiktahan niya ang economic, political condition ng bansa upang umayon sa kanyang direktang pagkontrol ng pangdaigdigang imperyo niya. Yun pa rin po ang kanyang ginagamit sa Asia Pacific. Kaya ang kaguluhan po sa Middle East, yung kanyang pangingialam, kita nyo naman, wala siyang pagkilala sa UN. Kanyang sinakop at binastardo at sinalaula ang Venezuela. Klarong-klaro yun. Gobyernong lehitimo yun, kahit ano pang pangungurakot doon. Sa Iran, kung hindi mo gustong gobyerno ng Iran, may proseso yan. Hindi mo kailangan pwedeng pumatay o manakop at gamitin ng digmaan.
So ang lahat ng panunulsol ng digmaan, I agree with Brother RJ, kay ka-RJ, interes sa ekonomiya ang pinagmumulan. At pangangamkam ng kapangyarihan sa politika at pagbubuo ng gobyerno na magiging tuta o madidiktahan nila. Kaya kaguluhan po ang pinatutunguhan ng ganyang patakaran. And that is exactly what they want to maintain dito sa Asia Pacific. Hindi pa ba natin nararamdaman? Matagal na po tayong ginawang puppet ng Estados Unidos, alam nyo, nung sinakop nga tayo, di ba? Kunyari, nagbarilan o nagbatuhan pa ng kanyon dyan sa Rojas Boulevard, ang Espanya at ang Amerika. Peke naman ho yun, yung isa sa mga unang fake news di ba? Noong unang panahon. Kaya hanggang ngayon, hindi tayo bibitawan ng Estados Unidos, ayaw tayong palayain talaga. So, nasa sa atin kung ano bang gusto ng mga Pilipino. Gusto ba nating magpatuloy ito o panahon na para tayo ay lumaban, Panahon na para tayo ay mag-organisa, panahon na para tayo ay kumilos para sa pandaigdigang kapayapaan at kaunlaran laban sa pasismo at militarisasyon, ng sangkatauhan ng mundo, Yan po ang ating laban at ginawa na ho ito ng mga naunang henerasyon. Ngayon po mukhang yung hamon na yan ay buhay na buhay, hindi yun namamatay, yung hamon na yan sa atin. Ulitin ko po, magmulat, mag-organisa, makibaka para po sa pandaigdigang kapayapaan, laban sa pasismo at militarisasyon, lalong-lalo na dito sa bansang Hapon, bansang Japan sa kasalukuyan.